Uy, young. The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mosh, Pastor! Kamusta ka dyan? Hello! Ikaw ba nakapag-ehersisyo ka pa? Oo. Ano yun? Kita mo? Pero sure ako, exercise ka today. Mukhang mahaba-haba ang mga lakad mo this past few days. Oo nga, Oo. Ted at siya. Eto Alam mo, na. Ted, para pumayapa ang puso mo. Eto Ayan. na. Pampakalma sa mga Isingit damdaming mo na. nagiinit. Hello, payapa kaya ang puso ko. Alam mo, mas may stroke ka pag kinikimkim mo ang lahat ng sama ng loob mo. Di mo sinasabi, ha? Kailangan mong ibulalas. Kailangan mong ilabas. Oo, ha? Pero mamaya mo na ilabas kasi andyan na si Pastor Jeff. Oo. Good morning, Brad Jeff. Morning, Good Pastor. morning. Ale. Brad Ted, natcha-challenge lang ako sa mga kumakandidato. Meron ako para sa kanila. Yan. Okay, good. Sige, alright. Sige. Alam niyo po, maganda ang ating isi-share ngayon. Kasi nga, yan, laganap na naman ng mga eleksyon. Makadig na naman tayo ng mga magagandang pangako, ika nga. Kaya maganda na maging aware din tayo. Yan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagsisilbi. Hindi lang to sa bayan, but in any area na tayo nabigyan ng oportunidad magsilbi. Sabi po sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Aba, medyo maganda to, no? Ang tunay na puso po ng kababaan loob, ito po yun, no? Huwag tayong gumawa na anuman, ha? Meron kang personal na layunin, yung selfish intent na tinatawag. Sa mundo po ngayon na inuuna ang sarili, tinatawag po na self-promotion, personal gain, tinatawag tayo ni Pablo na mamuhay ng iba. Ito po ay para sa mga taong may takot sa Diyos. Sabi niya, mamuhay kayo na may kababaang loob at malasakit sa iba. Ang tunay daw po na Kristiyanong buhay ay hindi tungkol sa sarili, kundi tungkol sa paglilingkod sa iba. Sabi dito, una, iwasan ang makasariling ambisyon at pagmamataas. Yung pong selfish ambition ay nagdadala ng pagkakawatak-watak. Napapansin na natin yan sa ating bayan. So kahit po sa ang larangan, pag may selfish ambition ng tatay, walang pakialam sa nanay, magkakawatak-watak ang pamilya. Pag selfish ang ambisyon ng anak, walang pakialam sa magulang, magkakawatak-watak. So, in any form po of organization, whether maliit or malaki, so ang conceit po, yung tawag na vain conceit, pagmamataas, ay isang walang laman na paghahanap ng sariling kasikatan. Alam niyo yon, parang walang katapusan, gusto mo lang sarili mo. So, number 2, sabi po rito, mabuhay na may kababaang loob. Ang tunay po na humility ay hindi iniisip na wala kang halaga. Hindi po yun yung, hindi, wala akong value. Hindi po yun yung humility. Kundi inuuna mo ang iba bago ang sarili. Ang humility po is you're contributing to the value of others. Dahil ikaw, secure ka na alam mo ang worth and value mo, hindi mo kailangan laging i-promote yung sarili mo. Dahil ikaw, secure ka na. So pag sinabi pong magpakumbaba tayo, si Jesus po ang modelo natin. Nung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo, hindi ibig sabihin mas mababa siya. Sinabi lang niya, nandito ako para maglingkod sa inyo. At pangatlo po, pahalagahan po ang iba higit sa sarili. Sabi dito, ituring na mas mahalaga ang iba kaysa sa iyong sarili. Hindi ibig sabihin nga po na to na wala kang value. Nung tinanong si Jesus, anong pinakamaganda at pinaka-valuable na command? Sabi ni Jesus, love God and love others. Yun lang po. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iba. So si Jesus po ang ating ultimate modelo pagdating po sa pagsisilbi. Hindi siya dumating para pagsilbihan, bagkus dumating siya upang magsilbi sa iba. Imagine, kung gagawin to ng ibang tao, gagawin mo to sa ibang tao, yung ibang tao gagawin to sa iba, yung ibang tao gagawin sa iba, the world will be a better place. Pero po kung lahat tayo makasarili, pang sariling kapakanan, this world will be miserable. At wag ho sana mangyari yan sa napatuloy sa ating bansa at sa ating bayan at sa ating mga pamilya. Again, Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong
sarili. Tayo po'y manalangin. Panginoon, imposible man, pero Lord, kaya to, Lord God, sa inyong tulong. Ang banal na spirito na nasa sa amin ay isa sa katuparan itong verse na to, Lord, para magawa namin. Tulungan nyo kami, Lord, na huwag gumawa ng mga bagay na pansarili lamang kapakanan, na selfish ang ambisyon. Lord, yung mga tumatakbo naming mga politiko na mga Panginoon, na maintindihan nila yung meaning ng public servant. At hindi lang, Lord, sa mga politiko, even, Lord, sa mga bawat bahay, Lord God, mga magulang, mga anak, magkaroon kami ng pananaw na hindi kami namumuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Diyos at para sa iba. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong reminder through Apostol Pablo na dapat kami mamuhay para sa iba at para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray again para po kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Lalo na po ang kanyang kalusugan. Bless his mission. Siya po yung inyong gabayan sa kanya pong araw-araw na pagmimisyon sa aming pong programa at sa kanila pong simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Bless you more, Brad Jeff. Salamat na marami. Thank you, Brad. We'll see you tomorrow. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.